po mga kapatid, isang pinagpalang umaga na naman po sa inyong lahat mga kapatid. Tayo po ay magbabasa, mag-aaral at makikinig na naman ng salita ng ating Diyos. Pero unahin natin yung manalangin para gabayan, turuan tayo ng ating Diyos sa ating pag-aaral ng kanyang salita. Ihanda po natin yung ating puso. Magsiyo po tayo. Aming Ama na nasa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Diyos na banal, muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba ka namin, O Diyos. Ama, muli po kaming nagpapasalamat sa iyo, Lord, dahil pinagsama-sama mo na naman kami para makinig, mag-aral ng iyong mga salita. Binigyan mo na naman po ako ng pagkakataon para mag-share na naman ng aking devotion ngayong umaga nito. Ama, muli, samahan mo po kami, turuan mo po kami, gabayan mo po kami, lalo-lalo na po ako. Turuan mo po ako at gabayan sa aking isi-share na yung salita, Lord. At lahat ng lalabas nawa sa aking bibig ay puro salita mo lamang, O Diyos. Salamat po, naniniwala po ako. Narito ka, kasama ka namin, Lord, dahil salita mo po ang aming pag-uusapan ngayong umagang ito. Maraming salamat po muli, Lord. Salamat, Panginoong Hesus. Salamat, Banal na Espiritu. Muli, pinupuri kita, aming Diyos, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa tanging pangalan na aming Panginoong Hesus at sa pakikipisan ng Banal na Espiritu, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid, ulitin ko lang isang pinagpalang umaga po sa inyo at sa ating lahat mga kapatid. Bago ako mag-umpisa na naman ng aking sharing ngayong umagang ito, anyayahan ko lang po yung mga bago dyan sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe, paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click din po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Salamat mga kapatid, salamat po. Ang aking i-share mga kapatid ay dito pa rin po sa Roma o Romans chapter 4 pa rin po. Karugtong po ito nung aking i-share sa inyo kahapon ng umaga, yung halimbawa, ang halimbawa ni Abraham. At dito po ang aking devotion ngayon sa verse 13 hanggang 17 po. Ulitin ko lang, Roma chapter 4 verse 13 hanggang verse 17 po yung aking isi-share sa inyo ngayong umagang ito. At dito po ay may pamagad itong nakamtan ang pangako dahil sa pananampalataya. Nang-umpisa na po tayo. Sabi po dito, ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang magiging lahi na mamanahin nila ang buong mundo. Hindi dahil sa pagsunod niya sa kautusan, kundi dahil sa siya'y itinuring na matuwid sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya sa Diyos. Inulit po dito, hindi dahil sa pagsunod niya sa kautusan, kundi dahil sa siya'y itinuring na matuwid sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya sa Diyos. Kung ang pangako ay ipinagkaloob lamang sa mga sumusunod sa kautusan, walang saysay ang pananampalataya ng tao at walang kabuluhan ang pangako ng Diyos. Ang kautusan ay nagdala ng puot ng Diyos sa mga lumalabag, ngunit kung walang kautusan, wala ring paglabag. Ulitin natin ito mga kapatid, yung verse 14. Kung ang pangako ay pinagkaloob lamang sa mga sumusunod sa kautusan, walang saysay ang pananampalataya ng tao at walang kabuluhan ang pangako ng Diyos, kung sa pagsunod lang. Pero hindi naman sumasampalataya, wala rin itong kabuluhan. Ang kautusan ay nagdadala ng puot ng Diyos sa mga lumalabag, ngunit kung walang kautusan, wala rin paglabag, di ba? Dami nga
Sinabi ng Diyos, lalong-lalo na yung nasa Ten Commandments, di ba, na huwag gagawin ang mga yun. Pero dahil may kautusan nga, pero ito ay nalalabag ng tao noon at hanggang ngayon, kaya tayo ay nagkakasala, no? Kaya tayo ay lumalabag pa rin. Kaya nga sabi dito, ang kautusan ay nagdadala ng puot ng Diyos sa mga lumalabag, ngunit kung walang kautusan, wala ring paglabag. Dahil nalalabag, nagagalit ang ating Diyos sa kanyang binigay ng mga kautusan sa mga tao. Nalalabag ito, natural. Sinabi niyang huwag gagawin ito, pero nagagawa pa rin ng tao, kaya nagagalit. Sabi nga rito, napupuot, no? Nagdadala ng puot ng Diyos sa mga lumalabag, ngunit kung walang kautusan, wala ring paglabag. Kaya nga sa pananampalataya nabatay ang pangako upang ito'y maibigay bilang walang bayad na kaloob para sa lahat ng anak ni Abraham, hindi lamang sa mga saklaw ng kautusan, kundi sa lahat ng sumasampalataya rin tulad ni Abraham, sapagkat siya ang ama nating lahat, no? Ulitin ko, kaya nga sa pananampalataya nababatay ang pangako upang ito'y maibigay bilang walang bayad na kaloob para sa lahat ng anak ni Abraham, hindi lamang sa mga saklaw ng kautusan, kundi sa lahat ng sumampalataya rin tulad ni Abraham, sapagkat siya ang ama nating lahat. So lahat ibibigay ng Diyos, yung pangako niya. Dahil sumampalataya ka na ito'y ibibigay nga ito ng ating Diyos, dahil nga ito sa pananampalataya, mga kapatid. At verse 17, gaya ng nasusulat, ginawa kitang ama ng maraming bansa. Ang pangakong ito'y may bisa sa harap ng Diyos na kanyang sinampalatayaan. Ulitin ko, mga kapatid, ang pangakong ito'y may bisa sa harap ng Diyos na kanyang sinampalatayanan. Ang Diyos na bumubuhay sa mga patay at lumikha ng mga bagay na hindi pa nilikha, mga kapatid. Salamat sa salita ng ating Diyos. Sumasampalataya ka sa Diyos na ang kanyang pangako ay ibibigay nga niya ito. Sumasampalataya ka na ang Diyos ang gumawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ka na siya yung nagbibigay buhay sa mga tao. Sabi pa rito, sinampalatayanan ang Diyos na bumubuhay sa mga patay. Kung ikaw ay sumasampalataya sa Diyos na bumubuhay ng mga patay, bubuhayin niya yung mga patay. Hindi lang patay na literal, kundi maraming aspeto ng ating buhay, yung patay talaga, mga kapatid, no? Kaya nga dito nakamtam ang pangako dahil sa pananampalataya. Sumampalataya si Abraham na kahit siya ay baog, yung asawa niya, at siya ay matanda na, pero sumampalataya siya, magkakaanak siya, no? Ibibigay sa kanya yung maraming anak na sindami ng bituin sa langit. Sinampalatayaan niya ito, mga kapatid. Kaya ito ay nangyari at ibinigay nga ito ng Diyos, dahil yun ay pangako ng Diyos kay Abraham. Ulitin ko lang, no? Siya ay matanda na at ang asawa niya ay baog, pero nangyari na sila ay magkaroon ng anak. At yung pangako nga ng Diyos na ibibigay niya yung napakaraming anak, yung lahi, ay pinagkaloob nga ng ating Diyos. Ulitin ko, dahil nga ito sa kanyang pananampalataya, mga kapatid, no? Ipinagkaloob dahil sumampalataya si Abraham. At ito rin ang tinuturo sa atin, yung tunay na pananampalataya. Ano man yung pangako ng Diyos na nababasa natin sa Biblia, kung sumasampalataya ka na ito'y pagkakaloob sa iyo ng Diyos, ito nga ay pagkakaloob sa iyo ng Diyos. Diba? Kung example na kagad natin yung pagiging baog ng isang tao, kung sumasampalataya ka sa Diyos, nananalangin ka, humihingi ka ng anak,
sumasampalataya ka na darating ang oras na ibibigay ng Diyos yung anak na hinihingi mo dahil sa iyong pananampalataya, ibibigay nga ito. Pero nananalangin ka, sinabi mo sumasampalataya ka, pero kung ano-ano naman yung ginawa mo, uminom ka ng kung ano-ano, pananampalataya ba sa Diyos? Hindi ba po? Yung pananampalataya, wala namang ginawa si Abraham dun sa asawa niya na, o inumin mo to, diba, gawin natin ito. No. Natural na mag-asawa, nagtatabi, ganun lang din yung paraan nila. At ibinigay nga ng Diyos na sila yung mag-anak. So ganun din sa atin, yung pananampalataya na halimbawa sa sakit, no, at karamdaman, nananampalataya ka na pagagalingin ka ng Diyos dahil ang Diyos ay Diyos din na manggagamot. Walang imposible sa Kanya, lahat kaya niyang gawin. Anumang klaseng sakit at karamdaman ito, nananampalataya ka, gagaling ka, mga kapatid, gagaling ka. Gagaling ka po. Even sa buhay natin, no, sa buhay natin na minsan kinakapos tayo. Masipag ka, may ginagawa ka, yung oras mo marami na sa pagtatrabaho, pero bakit ganun? Kulang. Bakit hindi ka lumapit sa Diyos at panampalatayaan niya? Yung panampalatayaan natin yung kanyang mga sinasabi na kagaya din sa Mateo, no? Na seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Lahat ibibigay sa iyo. Hindi niya sinabi na seek first the kingdom of God, bibigyan kita ng pambigas mo. Walang sinabing ganun. Seek first the kingdom of God, sige, bibigyan kita ng pambili mo ng ganyan. Now all these things shall be added unto you. All these things. Diba? Pangako. Sumasampalataya ka ba? Diba? So kung ano yung pananampalataya mo, yun ang mangyayari. Yun ang ibibigay sa'yo, sa atin, ng ating Diyos maayos na pamumuhay. Dahil diba, mahal ng Diyos ang bawat pamilya. Gusto niya ang bawat pamilya maayos, masaya, payapa at masagana. Panampalatayaan mo, aayusin ng Diyos ang iyong pamilya. So mangyayari nga ito. Huwag lang tayong nagmamadali sa bawat ating pinapanalangin at hinihingi sa ating Diyos. Kailangan din natin maghintay patiently, mga kapatid. Maghintay patiently. At darating din ang pangako ng Diyos sa ating mga buhay. Yung pananampalataya nga, ang haba na, no, ng ating nababasa patungkol sa ating pananampalataya. Dahil dito nakatingin ang ating Diyos sa ating pananampalataya. Kung nakikita niya sa puso natin na totoo tayong sumasampalataya sa Kanya, ibibigay niya yun. At syempre din, dun sa pananampalataya, may gagawin din tayo. May pagsunod din tayong gagawin, di ba? Nananampalataya ka nga, gumagawa pa rin tayo ng mali. No? Ano ba ang mangyayari dun? Humihingi tayo, halimbawa, literal sa ating magulang na humihingi tayo ng isang bagay, pambili o anuman. Pero, pag inutusan ka naman, hindi ka naman sumusunod. Nagdadabog ka, galit ka, umaalis ka. Diba? Ibibigay ba? So, ganun din. Dapat maayos din yung ating gagawin sa ating buhay, sa ating pamumuhay, sa ating mga sasabihin. Maayos din. Hingi ka ng hingi ng maayos, masaya at magandang pamumuhay ng iyong pamilya, pero mura ka naman ng mura. Diba? Kung murahin mo yung iyong bawa yung iyong asawa, yung mga anak, no, grabe kang sumigaw, nandyan pa yung nananakit ka, nang babato ka, di ba po magiging maayos ba? Hindi. May pagsunod pa rin, may gagawin pa rin talaga tayo. Gusto ng Diyos, maayos ang buhay natin, maayos ang pananalita, pag-iisip, pagkilos, mga ginagawa. Tapos hihingi ka ng maayos na buhay, na pamilya,
Siyempre ibibigay yun ng ating Diyos kasi nga maayos ka naman tao, no? Maganda, mabuti naman yung iyong mga ginagawa. Kaya ibibigay yun sa iyo ng Diyos. So may pagsunod talaga tayong gagawin. Nagaya rin ni Abraham, di ba? May pananampalataya siya. May mga sinasabi ang Diyos, sinusunod din niya. So ganun din tayo. Ganun din po tayo. Hindi tayo gagawa ng hindi tama. Ang gagawin lang natin yung mga nakakalugod sa ating Diyos. Habang sumasampalataya ka, sinusunod pa rin natin yung mga sinasabi ng Diyos na tayo gumawa ng mabuti, tayo ay tumulong, tayo ay magmahal, tayo ay magpatawad, tayo ay magpakumbaba. Gagawin pa rin natin itong lahat. Di ba po? Yun po yun. Hindi kasi pwedeng bakit sumasampalataya naman ako na gagaling ko sa aking sakit? Bakit hindi pa rin? Eh ano pa bang ginagawa mo? Umiinom ka pa rin ba ng alak? Nagsisigarilyo ka pa rin ba? Nagpupuyat ka pa rin ba? Paano ka gagaling? Di ba? Ganun po yun. Hindi yung sumasampalataya ako, ganyan ka na. Tawag ng barkada, gala, hindi ko naman sinasabing masama no, na umalis. Pero yung sobrang ginagawa natin ay yun yung masama na gagaya ng pag-iinom. Ay, syumat lang naman ako ng isa. Well, sige. Pero kung panay pa rin ang inom mo, lasing ka ng lasing, sigarilyo ka ng sigarilyo, puyat ka ng puyat. Ano po? Tama po ba yun? Siyempre alam naman natin ang tama at mali. Kaya nga tayo nananalangin na bigyan mo po kami ng karunungan, bigyan mo po kami ng wisdom, knowledge and understanding para malaman namin yung tama at mali. Diba po? Tapos mali pa rin yung ginagawa. Kahit alam na natin yung tama, pero mali pa rin. Pero nananampalataya ka. Pero mali yung ginagawa mo. Diba po? So yun po yung tinuturo sa atin mga kapatid. Ang mananampalataya tayo. Mananampalataya tayo. Kasama ng pagsunod sa Diyos. Kasama ng tunay na pananampalataya. Pagpapala ang ipagkakaloob sa atin ng ating Diyos. Maayos, masaya, payapa, masagana, tagumpay na pamumuhay. Basta tuloy-tuloy tayong sasampalataya, susunod sa ating Diyos. Magiging maayos po. Kagaya ng lagi ko pong sinasabi, magiging maayos, masaya, payapa, masagana, tagumpay yung ating buhay, yung ating pamumuhay, yung ating pamilya. Kung ito ang gagawin ng lahat ng tao, nagiging maayos ang lahat mga kapatid. Makikita natin yung pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay mga kapatid. Kagaya ng ginawa niya sa mga taong sumunod sa Kanya, sa mga taong sumampalataya sa Kanya. Makikita natin ito sa ating mga buhay mga kapatid. Sasampalataya tayo, mananalig tayo sa Diyos na ipagkakaloob niya yung ating mga hinihingi sa Kanya, basta sumampalataya lang tayo lahat. Yan po ang tinuturo sa atin ngayon mga kapatid. Huwag natin baliwalain yung mga napapakinggan natin, nababasa natin sa salita ng ating Diyos, yung mga sinishare. Hindi lang ako, marami nagsishare dyan ng Word of God na talagang masasabi natin na sila po ay marurunong na talaga, mga nag-aral ng mabuti mga kapatid. Pakinggan natin sila. At pag sinabi nila yung tungkol sa Bible, yung verse, kung anong book yan, balikan natin, basahin natin. At pag tama yung nabasa mo, maniwala ka po dyan. Pero pag malayo, wala, parang wala sa Bible yung sinasabi niya. Alam nyo na yun. Alam na natin. Alam nyo na yung tama at mali. Ano po mga kapatid. Kaya lagi natin gawin magbasa talaga para may alam tayong salita ng Diyos na kapag sinabi sa atin, alam natin, ay from the Bible nga yun. Sinabi nga yun ng ating Diyos, yung tinuturo niya, yung sinasabi niya, yung kinukwento niya. So maniniwala tayo doon mga kapatid. Ulitin ko lang, yan po yung tinuturo sa atin ngayon ng ating Diyos mga kapatid, na tayo sumampalataya sa Kanya.
at ang lahat ng pangako ng Diyos para sa akin, sa inyo, sa atin lahat ay matatanggap natin. Siyempre po, sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Salamat muli sa ating Diyos. Kinausap niya tayo mga kapatid. Tinuruan na naman niya tayo. Pinaalalahanan na naman niya tayo mga kapatid. Kaya muli tayong mananalangin. Ipagpapasalamat natin ito sa ating Diyos. Marami tayong natutunan na naman. Marami na naman tayong mai-share din sa ating mga mahal sa buhay at sa ibang tao. Magsiyo po tayo. Hallelujah. Ama namin sa langit, muli ka namin pinupuri at pinasasalamatan. Maraming salamat na naman ngayong umagang ito, O Diyos, dahil kinausap mo na naman po kami. Salamat, Lord God, dahil dito, Lord God, kinakausap mo kami para magkaroon ng tunay na pananampalataya sa iyo, O Diyos. Para ang lahat ng iyong pangako ay matanggap na namin, maranasan na namin sa aming buhay. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Kaya maraming salamat po, Lord, sa aming nabasa na naman ngayong umaga ito. Salamat po. Salamat sa pagkakataong ito na binigay mo po sa amin, Lord. Dalangin ko po, Ama, na maisabuhay namin ito. Hindi lang basta marinig, tapos mamaya wala na. Kundi, Lord, balik-balikan namin yung aming napapag-aralan, yung aming naririnig. At tulungan mo po kami maisabuhay ito. Magbunga sa aming mga puso, Lord, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Lord, nakita mo ang lahat ng nakapakinig na naman ng iyong salita. Nakapanood nito, Lord God. I pray na huwag mo po silang pabayaan. Dagdagan mo po yung kanilang pananampalataya sa iyo, O Diyos. Even me, Lord God. Dagdagan po yung aking pananampalataya sa iyo. Lord, ang lahat na nakapanood, nakapakinig ng iyong salita, ngayong umagang ito, Lord, dalangin ko na sila po ay yung pagpalain, ingatan, gabayan, proteksyonan, ilayo sa anumang sakit at karamdaman, ilayo sa anumang klase ng kapahamakan, Lord God. Gabayan mo po sila. Maging maayos, masaya, payapa, masagana ang kanilang buhay, kanilang pamilya, O God, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Pagkaloob mo po, Lord, kanilang pangangailangan sa buhay, Lord. Napakarami mo pong pangako sa amin. Dalangin ko po na panampalatayaan namin ito upang matanggap na namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Lord, maraming salamat sa pagpapalang ibibigay mo sa lahat ng taong, Lord God, na nagsisik sa iyo, sa mga taong nakikinig sa iyo, sa mga taong sumusunod sa iyo, Lord God, sa mga taong sumasampalataya sa iyo. Huwag mo po silang pabayaan, Lord God. Huwag mo po kaming lahat pabayaan, Lord God. Samahan mo kami, gabayan mo kami, proteksyonan mo po kami lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. At lagi mo po kami bigyan ng karunungan para malaman namin ang tama at mali, O Diyos. Salamat po, Lord. Salamat, Panginoong Hesus. Salamat, Holy Spirit. Salamat po sa inyong kabutihan at pagmamahal sa amin. Piniklaim namin, Lord, na ipinagkaloob mo po yung aming mga kahilingan sa iyo, Lord. At ang tagumpay namin ay sunod-sunod dahil po sa iyo. Lord, salamat po dahil naniniwala ako ngayong umagang ito, ngayong araw na ito, may gagawin ka na namang maganda sa aming mga buhay, sa aming pamilya, sa aming bansa, Lord God. Sa pangalan ng Panginoon Hesus, magiging maayos, masaya, payapa, hindi lang ang Pilipinas, lalo ng bansang Israel. Magiging maayos, masaya, payapa at masagana ng kanilang buhay. Magiging tahimik na, Lord God. Matatapos na ang kaguluhan, ang gera, Lord God. Sa pangalan ng Panginoon Hesus. Sa pangalan ng Panginoon Hesus. Salamat po. Salamat. Salamat. Muli, Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Sinasamba ka namin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus at sa pakikipisan ng Banal na Espiritu. Lahat tayo ay magsabi ng Amen, 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 and Amen po. Amen. Salamat sa ating Diyos. Salamat din sa inyo mga kapatid sa pakikinig nyo, pag-like, ng aking mga sharing. Salamat po. Maraming salamat. God bless po sa inyo lahat.
God bless po sa ating lahat.